mula sa original. Congratulations! Si Congrats, April Gustilo. O, sa lahat ng mga nanonood dyan, isang malaking congratulations! Itong hindi mo pagpapakita sa showbiz o yung pananahimik mo sa showbiz. So ito na yon. Actually, hindi ko pa pinapaalam sa lahat na nagka-baby ako. Sino naman na ang maswerteng ama? Si Kuya Will ba hindi nanligo sa'yo dati? Pag alam niyong wala kang future sa lalaki, iinsultuhin niya yon. Kasi sabi niya, dapat practical kayo sa buhay. Kasi pag nagutom kayo, maghihiwalay din kayo. Umiyak ka na ba nun na parang first time mong natalakan? Oo, umiyak talaga ako. Sobrang down ako na hindi na ako makakabalik ulit. Nako, yung iba, pag nakita nila to, sino yan? Pero matagal na ho siya dito. And I'm sure, isang pagbati lang ang sasabihin ko. Siya pala yun. Ang aking tinutukoy, si Congrats! April Gustilo, congrats! Hello, Mama Ogs! Kamusta naman? O, diba? Sige nga, paano mo ginagawa yun pag nagwawawawin ka? O, sa lahat ng mga nanonood dyan, isang malaking congratulations! Oh. O, diba? Ang gulo. Oo, ayan. Alam mo, nakakaloka, no? Yung, ang unique ng pangalan mo dati o yung parang pinakatawag na sa'yo, congrats. So, doon nagsimula yon. Oo, doon nagsimula yun, Mama Ogs. Actually, yung una, hindi ko pa nga alam kung saan yung camera ko. Tapos yung unang salang sa akin ni Kuya, pinabigay agad ako ng pera. Pagkasabi ko nga, actually, na congratulations, kulang pa ng S, congratulations lang. Sa sobrang nervous ko. Kinorek yun, ka. Kinorek ako ni Kuya. Tawa siya ng tawa. Tapos, pabulong ko sinabi. So, sabi niya sa akin, i-improve mo yan. Eh di, pabulong ko sinabi, kaya pasigaw ko, in-improve. Ganon. So, si Congrats ay kumusta na ngayon? Dahil parang ang tagal mong hindi nakita. Actually, sobrang happy kasi finally, yung pangarap ko kompleto na. Kasi matagal ko ng pangarap magka-baby. May baby ka na. Oo. Kakapanganak ko lang. 4 months pa lang yung baby ko. Oo. And ngayon nga, syempre, since hindi naman forever yung showbiz, nag-open ako ng negosyo sa Bacolod naman. Anong negosyo to? Seafood restaurant. Parang dampa style dito sa atin. Okay. Mamimili ka ng papaluto mo, gano'n. Paluto. Oo, parang paluto dito sa atin. So, may palengke rin doon tapos Oo, doon ka mismo lulutuin. mamamalengke sa resto, tapos papaluto mo kung anong klaseng luto. Bakit yon ang napili mong negosyo? Yun na kasi yung dating negosyo ng nanay namin. Yun yung nakalakihan namin, yung seafoods talaga. Mhm. So, since mahihilig kami lahat magluto, magkakapatid, yun na yung pinush namin negosyo talaga. Hilig na kasi ng pamilya din, at saka yun na din yung kinalakihan namin lahat. Bakit masyadong malapit sa'yo ang seafood? Kasi dati, nung bata pa kami, yung nanay namin nagbebenta lang sa palengke ng mga seafoods. So, yun talaga yung bumuhay sa amin. Yun yung nagpaaral sa amin, yun yung nagpalaki sa aming 5 magkakapatid. Bakit parang kutis mayaman ka? Akala Kung mo galing lang, ka talaga sa Mama hirap. Ogs. Yung tatay namin kasi, Spanish. Kaya, nahaluan lang. Itong hindi mo pagpapakita sa showbiz o yung pananahimik mo sa showbiz. So ito na yon. Actually, hindi ko pa pinapaalam sa lahat na nagka-baby ako. Kakapanganak ko lang. Okay, sino naman na ang maswerteng ama? Wala, hindi siya nandito. Wala siya dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa. Anong kwento nitong jowa mo? Eto na nga, ex ko siya nung high school. Tapos, para matagal, siguro mga 2 dekada pa bago kami nag-usap ulit. Nag-chat siya sa akin, kinamusta niya ako. Tapos, hanggang sa nag-meet kami sa Bacolod, pagka uwi ko kasi meron akong show doon. Tapos, nung andito na ako sa Manila, pinuntahan niya rin ako. Wala, parang mag-friends lang kami. Parang the usual na magkaibigan. Okay. Hanggang sa mag-best friend na. Hanggang sa nung na-develop lang ulit yung feelings. Sabi ko, baka siya na nga talaga. Kasi nung mga time na nag-uusap kami, may mga boyfriend ako, meron akong fiancé. So, sinishare ko sa kanya. Kunyari, kaaway ko yung jowa ko. Ngayon, sinishare ko. Ganito ba talaga kayong mga lalaki? Ganyan-ganyan. Oo. Hanggang sa yun, naging, parang parang sabi nga nila, kung para sa'yo, para talaga sa'yo. So yung ex mo pala, Oo. yung pala ang future mo. Yun pala yun. Oo. Kung alam ko lang sa kanya ako mapupunta, di ba pinatagal ko pa ba?
dapat ilan na anak ninyo Oo, pala. oo. Eh kaya lang kung mangyayari yon, baka Yes. medyo naisantabi mo yung karir mo. Yes, tama yun, Mas. Kasi sabi nga, wag natin madaliin yung mga bagay-bagay. Sinasabi nga sa Isaiah 60:22, when the time is right, I will make it happen. So, Panginoon natin. nakarinig na tayo ng Bible verse kay Oo. April. Bakit kami nakakarinig na ng ganyan sa'yo? Well, Christian ako, Mas, since birth. Kasi yung mami ko, Christian talaga. Mhm. So, pinalaki kami talaga may takot sa Diyos. Mm-mm. At saka dapat relax lang sa buhay. Dapat positive ka lang. Kasi kung meron kang Panginoon sa buhay mo, dun ka magkakaroon ng strength kung paano labanan yung mga challenges, mga trials sa buhay mo. Walang dami na rin nangyari sa akin mga trials actually. Ano na iniiyak mo sa kanya? Marami, ma. Like, nung time na nag-down talaga ako. Kasi may moment na hook ako sa mga kaibigan ko. Yung friendly kasi akong tao Tsaka mapagmahal ako sa mga kaibigan. Tapos dumating sa time na parang yung mga kaibigan ko, yung mismong best friend ko sinira ako doon sa kapartner ko dati. Tapos yung mismong pinakamatagal ko ng best friend since college, iniwan ako, pinagpalit din ako sa best friend kong sumira sa akin. Hanggang sa, syempre, nung kasikatan natin, kumikita tayo, di ba? So, libre dito, libre doon. Kasi mahal mo mga kaibigan mo Dumating ako sa moment ng ganon, ma. Tapos, nung medyo down na pala ako, iiwan din pala nila akong lahat. So, parang, di ba, ang sakit-sakit. So, nung time na yon, wala akong matakbuhan. Wala na nga akong kaibigan Meron akong kaibigan, pamilya ko na lang titira sa akin. Tapos, syempre, si Lord. Yun na lang yung nagbibigay sa akin ng strength. Tapos, hanggang sa, yung ate ko, nag-usap sila, pinuntahan ako dito. Kasi nga, gusto nila akong i-save dun sa nangyayari sa akin. Kumbaga feeling ko sobrang down na ako nung time na yun Kasi feeling ko Sa friends lang to. sa friends, oo. Tsaka sa boyfriend din kasi naghiwalay din kami. So yun, feeling ko sobrang down ako na hindi na ako makakabalik ulit. Pinuntahan ako ng ate ko dito, nag-usap sila. Tapos yung isang anak niya na babae, iniwan niya dun sa isang ate ko rin. Tapos nung nandito na yung ate ko, syempre may nakakausap na ako, may nag-a-advise na sa akin. Yung moment na nakakasama ko yung mga kaibigan ko na hindi maganda yung impluwensya sa akin, nalalayo na ako sa Diyos. Yung nakakalimutan ko na magsimba, yung puro na lang ako gimmick araw-araw, yung ganon. Nung bumalik dito yung ate ko, doon ko naramdaman na kaya pinaparamdam sa akin lahat to kasi mahal ako ni Lord. Mahal niya ako. And kaya din siguro nandyan din yung pamilya ko sa akin. Kasi mahal din nila ako. Alam mo yung unconditional love na kahit kanino hindi mo maramdaman sa kanya lang. Nung bumalik ako sa kanya, lahat na nawala sa akin, binalik niya sobra-sobra pa. Kaya iba yung buhay na meron kang Panginoon. Kaya simula nung time na yun, sa kanya na lang ako lagi umiiyak. Hindi ko na iniiyakan yung mga kaibigan ko kasi ayoko makita nila na weak ako Hindi ko rin iniiyakan yung family ko kasi ayoko silang ma-stress. Masyado kang malalim makipagkaibigan, kaya ganyan ang luha mo, no? Oo, ma. Kasi pag sinabi ko kaibigan ko, para kong kapatid, para kong pamilya. Kung ituring. Kung ituring. Kaya gano'n na lang kasakit para sa akin nung nawala sila sa akin. So, ano yan? Trauma sa'yo? Yung mga ganyang Hindi rin kala mo best Actually, friend mo? thankful ako. Thankful ako man na nawala sila sa buhay ko. Kasi kung mas tumagal pa, baka wala na akong kwentang tao ngayon. Alam mo yun? May purpose talaga lahat Kaya pinapakilala sa'yo ni Lord yung mga ganung tao para magkaroon ka ng experience, ma-learn mo kung ano yung mga mali mo, and matama mo yung mga kailangan mo itama sa buhay mo. Na huwag masyadong magtiwala. Pero mga ano yan? Mga non-showbiz? Yung iba, oo. Yung Kahit sa iba, showbiz? nasa showbiz. Oo. Talaga? Mm-mm. Nasasaktan ka? Oo. So, kasalanan mo din? Kasalanan ko din kasi masyado nga ako mapagmahal at nagtiwala sa tao. Buhos ka talaga? Buhos talaga, ma. Oo. Oh. Yun yung mali sa akin. Oo. Anong na-realize mo? Next time? Next time, huwag masyadong magtiwala. Huwag mo ibigay yung lahat. Dapat balanse lang. Kasi pag binigay mo yung lahat, baka ikaw na rin yung mawalan. Kahit sa pagtulong sa pamilya, dapat balanse lang. Para maturuan mo rin sila kung paano gumawa ng paraan para sa sarili nila. So, na-experience mo rin yan? Oo, ma. Yung sa family na... Oo, na-experience ko rin. Na- Natodo din talaga ako. Parang na-spoiled ko rin talaga sila. Pero hindi, masaya ako na gumagastos ako sa pamilya ko kasi napapasaya ko sila Oo. Pero yung gusto kong mabigyan sila ng na sila naman. Kaya binibigyan ko sila ng negosyo para may experience din nila na ganito pala yun, ganito kahirap yun. At least, di ba, ang laki ng natutunan mo. Oo, ma. Lalo na,
Akala ng iba, yung kaka-congrats mo, Oo, ang dami. Ang dapat ka dami bang talaga. batiin, i-congratulate? Oo, dapat talaga. Dapat talaga. Ang dami ko natutunan. At saka, syempre sa buhay din, kasi dati gastos dito, gastos doon. Akala mo naman forever yung buhay showbiz na sikat ka. Dapat talaga, habang mainit-init ka pa, i-invest mo yung pera mo sa kung ano-ano, like mga negosyo. Mm-mm. Yung para sa future, wag lang yung laging present. Hindi lang naman naging trabaho mo yung co-host. Mm-mm. Hindi lang yon. Anong pang naging trabaho mo? Nung bata ako, syempre napagdaanin ko magbenta sa palengke ng ng isda. Oo. Tinutukso pa nga ako ng mga kaklase ko. Pero okay lang kasi yun yung nagbubuhay sa amin. As long as wala kang inapakang tao, okay ka. Parang ganon. Paano And ka nagbebenta ng isda? Sa palengke o naglalako? sa palengke, Okay. sumisigaw syempre. Tapos ang taba ako nung bata eh. Ha? Sobrang ubis ko nung bata. Totoo? Oo, kaya yung mga suki ng nanay ko, sobrang cute na cute sa akin. Kaya yung kahit yung mga hindi na lang, syempre puti-puti mo, tapos ang taba-taba mo, di ba, ng Oh. bata. Yung mga ayaw bumili, napapabili na lang kasi nakukitan sila sa akin eh. Oh. Sabi nga, minsan ng mga ibang customer, lucky charm daw ako ni Mamsi sa palengke. So, nung napakataba mo nung araw, bakit nung nakita ka lang naman namin sa screen, parang hindi naman? Hindi, kasi ganito ma, nung bata ako, malakas talaga ako kumain. Yung tipong bumibili si Mamsi ng lechon manok, yung isa para lang sa akin yun, yung isa para sa kanilang lahat. Ganun Talaga? ako kumain. Para akong ginutom ng mga 1 month. Tapos, sobrang lakas ko kumain ng kanin. Yung merienda na lang kanin pag gusto ko, ganun. Oo. Ang laki ko talaga. Tapos yung ate ko, sabi niya, ano gusto mo sa buhay mo, maging sumo wrestler ka? Or gusto mo ng, yung normal na buhay, ganyan. Siyempre, siguro nakitaan din nila ako ng potensyal. Mm-mm. Yung ate ko, bago ako kumain, pinapainom ako ng 2 basong tubig. Siyempre, busog ka na noon, kaya konti na lang kakainin mo, diba? Tama. So, yun yung ginawa. Hanggang sa pumayat na ako, hanggang sa nagdalaga na ako na mismo yung nagda-diet sa sarili ko. Kasi ganito pala yung feeling. Ganito pala yung pakiramdam ng hindi ka mataba, hindi ka inaasar, hindi ka binubuli sa school. Dati kasi lagi akong binubuli sa school eh. Pero nung payat na ako, grabe na-amaze sila sa akin. Gandang-ganda sila sa akin, gano'n. So, how's your health now? Okay na okay. Pati puso ko sobrang happy. Wow. Oo. So, pagka ganyang pati puso mo, sobrang happy. So, hindi na kami masyashock kung after a while, mabalitaan na naman namin na buntis ka. Agad-agad, no? Well, habol ba ito dahil matanda-tanda na tayo? Tignan natin, ma. Kung ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord. So, paano yung distansya ninyo? Dahil nag-work siya, di ba? Abroad. Tapos, ikaw nandito ka. So, tuwing kailan siya umuwi? Every year, umuwi siya. Like 1 month? Ganun? Oo, 1 buwan. Oh my God. Pero nung nanganak ako neto, 2 buwan siya nagstay dito. Kasi gusto niya, bago siya umuwi, nakapag 1 month na yung anak namin. Okay. So, pag umuwi siya dito, dapat Oo. apaka-sexy mo. Dahil puro baby time yan. Oo. Baka mamaya pag uwi niya. Feeling ko hindi ako nakadestinong mabuntis dito sa Pilipinas. Kasi pumunta ako dun, pag uwi ko dito, saka ako na-juntis. Okay. Oo. So, may plano kayo ng mga ibang bansa doon na tumira? Yun ang sabi niya. Gusto niya daw kaming kunin dito. Pero tignan natin kung anong gusto ng anak namin or ano din yung baka mamaya maging stable na yung mga negosyo dito. Tsaka nakadikit ka pa rin sa family mo. Actually, mga family ko ma-separate na silang lahat. May kanya-kanyang pamilya na. that's Since akong bunso, ako na lang nga hinihintay na magkaanak. Nanay ko nga tuwang-tuwa na nagkaanak ako. At least daw natigil na yung mga kung ano-ano, yung mga gimmick-gimmick ko, yung mga gala-gala ko. So, kumusta na bilang nanay? Anong na-realize mo? Ganun pala talaga kahirap ang maging nanay? Oo, ma. Sobrang hirap. Una, sobrang saya ko. Nabuntis ako. Siyempre, hanggang sa unti-unti na lumalaki yung tiyan mo, parang nakikita mo na may stretch marks ka. Siyempre, parang, may ganun na nangyayari. Baka papangit na ako pagkapanganak ko. Doon ko talaga napasalamatan. Doon ko talaga lalo yung nanay ko nung pinanganak ko na yung anak ko. Grabe, sobrang sakit. Parang labor ko pa lang, 12 hours. Ang sakit-sakit talaga. Tapos hindi na kinaya, sini-S pa ako. So, cesarean talaga ako nanganak. Cesarean ka. Kaya nagpahinga din ako ngayon kasi baka mamaya, bigla na lang magpigtas yung mga tahi-tahi ko pag sumayaw pa ako ulit. Pwede ka lang sumigaw ng congratulations. Oo, pwede lang ganon. Pero hindi pwedeng sayawin. Yes, wag muna. Siguro mga 1 taon pa. Oo. Mamaya bigla
biglang bumuka o Oo. tahi na naman ulit. So bakit mo biglang na-appreciate ang nanay mo? Kasi iba yung hirap mga anak. Yung naramdaman ko kung paano naghirap yung nanay ko habang pinapanganak niya ako. Totoo pala talaga na sobrang hirap manganak. Doon mararamdaman yung pagiging isang babae pag nagkaroon ka na ng anak. Kasi hindi mo ma-appreciate yung sarili mo eh. Kung hindi mo nasasuffer yung ganong klaseng bagay. Kasi hindi mo alam kung mabubuhay kayong dalawa o hindi eh. May ganong feeling. Oo, may ganong feeling. Tapos pagka after na, yung safe kayong dalawa, sobrang thankful mo. Kasi, ay, salamat Lord, natapos. Okay lang na nahihirapan ako, pero at least buhay yung anak ko, buhay ako. Kasi meron niyang iba, di ba, pag papipiliin ka pa kung sinong dapat gusto mong mabuhay? buhayin, yung nanay ba o yung bata. Sobrang blessed ako and sobrang thankful ako na guided talaga ako ni Lord all the way. As in, iba yung love niya sa akin. Tapos, perfect talaga lahat ng timing, ma. Hindi niya binigay sa akin yung baby ko nung kabataan pa. Kasi gusto niya muna ako mag-enjoy sa buhay ko. Hanggang sa nakita niya na yung nagmamatured ka na, ang dami mo ng realization, sa kanya binigay sa akin yung anak ko. Bakit nung araw ba, nung bata ka, sobra kang magimik? Oo, sobra ako mabarkada. Kaya... Kahit nung bilang congrats ka na? Nung wawawi, hindi pa. Kasi atid sundo pa ako ng nanay ko sa trabaho. Hanggang sana natuto na ng mga huli-huli na nung lumipat kami sa TV5. Alam mo, ganito, nag-start ako ng gimmick nung natayuan ko na ng bahay yung nanay ko. Kasi feeling ko, okay na yun. Tapos na yung obligasyon ko. Akala mo lang ganon. Pero hindi pala. Parang lumaki din talaga ulo ko nung natayo ko na yung bahay ng nanay ko. Kaya confident na akong gumastos sa labas. Kasi okay na, feeling ko okay na, enough na yun. Yung pala hindi pa. Hindi natatapos yung mission natin. Araw-araw may mission tayo sa buhay. So dapat huwag kang makampante. Nakampante din talaga akong malala. Pero ikaw ba, naligawan ka ng artista nung araw? Oo, ma. Ay, ganda. Ganda tayo, no? Kasi nagkaroon ka ng relasyon. Sa artista, hindi. Sinabi ko talaga sa sarili ko, ayoko magkaroon ng boyfriend na artista. Kasi parang ang awkward eh. Mamaya, makatrabaho mo siya. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Date-date lang, ganon. Date-date lang. Pero wala. Yung mga kineme, wala talaga. Si Kuya Will ba hindi nanligo sa'yo dati? Wala. Hindi. Si kuya parang tatay ko yun. Noong mga oras na nga yun, may jowa ako. Tatanungin ka pa, kamusta kayo? Kamusta naman yung trabaho ng jowa mo? Ano negosyo niyan? Gaganon yun. Kasi pag alam niyong wala kang future sa lalaki, iinsultuhin niya yun. Kasi sabi niya, dapat practical kayo sa buhay. Kasi pag nagutom kayo, maghihiwalay din kayo. Tama naman si kuya. Totoo naman talaga. Kaya ang dami nagkakahiwalay kasi nga nagugutom sila. Pero nasan si April nung tumatakbo si Willie bilang senador? Mabuntis ako. Kaya hindi ako nakapag-support kay kuya. Actually, baka pag napanood ni kuya to, ngayon niya lang malaman na nanganak ako. Hindi niya alam na mabuntis ako. Hindi niya rin alam na nanganak na ako. Actually, hindi ko talaga pinost. Huli ko na pinost yung baby ko. Wala din nga alam na buntis ako. Akala nila normal pa rin ako. Kasi sa tinagal-tagal ba naman eh. Ilang taon na ako nagkaroon ng baby. Buti nga nabigyan. Oo, at least nakompleto na yung dreams ko. How do you defend Willie sa mga bashers? Kasi ikaw ang matagal na nakasama niya sa show. Oo. Kita naman natin yung personality ni Kuya. Ever since sa TV, parang ka naman talaga siyang tao. Okay, minsan nagagalit kasi meron moody siguro. Hindi natin alam din yung may mga pinagdadaanan siya. Lalo na 'di ba si Kuya may sakit din. Kaya kami, yung mga matatagal sa kanya, naiintindihan namin yun, ma. Yung minsan nagiging moody siya. Kasi siguro may nararamdaman siya sa katawan or nai-stress siya dun sa mga staff, mga ganon. Iniintindi namin siya. Kaya pag minsan, pag nagagalit siya, hindi siya namin nilalapit. Hindi siya namin kinakausap. Hanggang siya na yung lalapit sa amin. Dahil okay na siya. Oo. Sa mga bashers naman, sobrang prangka lang talaga siyang tao. Ganun lang talaga siya magsalita, pero may puso yung tao. May heart naman talaga si Kuya. May heart tumulong, may heart talagang magbigay ng advices na buhay-buhay. Siyempre, nakasama namin siya. Tulad nga ng sinabi ko, para siyang tatay namin. Lalo na pag nag-uusap-usap kami, lahat ng mga advices, lahat nga, kami halos may anak na eh. So, pag nagkakasama-sama kami, tatanungin niya yan isa-isa, kamusta. So, naintindihan mo yung mga talak on air? Oo, naiintindihan ko yung talak, ma. Kasi hindi naman nila ganun kakilala si Kuya. At saka, kung ako din naman, ibang tao ako, ganun din yung talak ko, syempre. Di ba? Oo. Pero umiyak ka na ba nun? Na parang first time mong natalakan? Oo, umiyak talaga ako. Lalo na sa bahay, hindi ako sanay ng pinapagalitan. Ang unang tumalak talaga sa akin si Tita Ana. Kasi grabe si Tita Ana grabe si Tita Ana sa pagturo ng sayaw. Dapat focus ka, dapat
And you can never say no to Tita Ana. Pag tinanong niya, kaya mo mag-split? Opo. Ganon. Kaya kailangan flexible ka. Kailangan pag sinabi mong oo ka, kaya mong gawin. Kahit hindi mo kaya. Oh well, ang dami din namin natutunan. Lalo na kay Kuya. Si Kuya kasi very professional na tao. Gusto niya may disiplina kami sa oras namin. Kasi para sa kanya yung oras napaka-importante. Kasi bawat oras, parang sabi niya bawat oras, bayad yan. Parang ganon. So kailangan natin i-treasure yung bawat oras. Kaya kami, pag sa trabaho dati, as in, bawal kami mali. Kasi 3 late pa, suspended na kami, ganun Tapos, meron niya na late ako. Kasi dati, nung nag-uumpisa pa lang ako, sa Laguna pa ako nakikitara sa pinsan ko. Wala pa naman ako masyadong pera noon. Kasi bago pa lang ako. Kakaumpisa ko lang sa Wowie. Hindi mo naman alam yung traffic. Sa EDSA, di ba dati? Gising ako alas 3. Oh, Diyos ko, alas 6 na. Nasa Makati pa rin ako. Tawag ako kay Tita Ana. Umiiyak talaga ako. Tita Ana, sorry, malilate ako. Galing pa kasi akong Laguna. Sabi ni Tita Ana, huwag ka na umiyak dyan. Mag-ingat ka. Relax ka lang. Sasabihin ko na lang kay Kuya. Kasi kinakabahan ako mapagalitan. Ayun, buti naman mabilis na yung flow. Dumating ako ng studio mga 6:30. Usually, nag-start pa naman yung rehearsal namin 7. Ganyan. Grabe yung nervous ko. Parang binubuhusan ako ng malamig na tubig sa loob ng bus. Kasi nagbabas lang ako dati. Nung nag-umpisa pa lang talaga ako, sa Cavite pa ako umuwi. Nakikitara lang ako sa mga pinsan ko. Cavite, Laguna. So, meron pang time sa buhay ko na kahit ice water, hindi ko mabili. Kasi baka kulang yung pamasahe ko sa bus. Talaga? Oo, mga ganun. Na-experience ko yon. Tapos, pag uwi ko, magluluto na lang ako ng itlog. Araw-araw na lang itlog kasi nga anong oras ka na dumadating Minsan, siyempre, tulog na yung mga pinsan ko. Luto na lang ako itlog, tas kakain na lang ako. Minsan, madaling araw na kami natatapos sa rehearsal for tomorrow's preparation. Kung maliligo na lang ako, kuha ang gamit ko, tas balik na walang tulog. So, matutulog na lang ako sa studio. Para lang hindi ako malate. Para sa pangarap. Para sa pangarap. Diba? At, para sa pamilya. Gagawin mo talaga lahat Kung gusto mo talaga maging maganda yung buhay. Si April ba ay kailan ulit makikita sa TV or babalik? Oh, well, pag may blessing na ibibigay sa akin project, why not? Kaya naman. Pero magpapaliit ka ba muna? Oo, magpapapayat muna talaga ako, Mama Aus. Medyo mahirap sa ngayon kasi nga, 'di ba, 4 months pa lang yung baby ko. So, yung kain ko, hindi ko pa rin siya masyadong makontrol. Pero, pagbalik ko na naman ulit ng Bacolod, mag-gym na ako. Sabi ko, mabilis na naman ako pumayat pag ginusto ko Kasi grabe ako mag-diet, yung tipong once a day lang ako kumakain. Ganun yung meal namin dati nung yung once a day lang ako kumakain. Tapos, meron pa yung sobrang payat ko, lettuce lang ako araw-araw, yun lang yung kinakain ko. Para akong kambing. Para akong kambing. Hindi, at least may disiplina ka. Oo. Pag gusto mo talaga nangyayari kasi gusto mo at ginagawa mo talaga. Oo. Pag gusto ko talaga gagawa ako ng paraan. Your message to Kuya Will. Kuya, hello. Eto na nga. Eto na, Kuya. May baby na ako ngayon. See you soon. Kasi usually, nagbabanding kami pag birthday niya. Last year lang na birthday niya, hindi ako nakapunta. See you soon, Kuya. Ingat ka lagi. Nandito ka lagi sa puso namin. Siyempre, mga dancers mo. Mahal ka namin. And alagaan mo yung health mo. Basta nandito lang kami lagi para sa'yo. So, yung mga dinaanan mo nung araw, kumbaga nagsilbing lesson yan. Oo, ma. Kung nasan ka ngayon, happy ka naman. Siyempre. Ano Sobrang importante? happy ko. Kasi hindi mo ma-appreciate yung mga bagay-bagay na meron ka ngayon kung hindi mo talaga pinaghirapan. From scratch kasi talaga Yung dating hindi ka makabili ng ice water, ngayon nakakain mo na yung masasarap na gusto mo. Kala ko nakakain mo ng ice water. Dati iniinom mo lang kinakain mo ng ice water. Iniinom ngayon kinakain ko na siya. Oo. Hindi mo ma-imagine, Mm-mm. Because of your hard work. Yes, ma. Oo. Tsaka yung paghihintay. Yes. At dasal din. Oo. Hiningi ko rin talaga sa kanya na ibigay mo sa akin to kasi gusto kong i-share sa family ko. When was the At sa last ibang time tao. you cried? Nung pinanganak ko yung anak ko. Yung hindi ka makapaniwala na galing pala sa akin. Oo. Hindi ako makapaniwala na makakasurvive ako. Dahil Oo. sobrang hirap. Nag-pre-eclampsia ka ba? hirap. Hindi naman, ma. Pero sobrang hirap. Sobrang tagal ko nag-labor. Tapos, na-induce ako ng 2 beses. Kasi nga, yung cervix ko parang hindi ayaw mag-open. May mga ganong sistema. Tapos, siguro sa delivery room, 1.5 oras ako umiire doon. Ayaw talaga lumabas. Sobrang hirap. Kaya nung in-announce na ng doktor na
emergency CS ako, wala na. As in, hindi ko na naramdaman yung in-inject sa akin ko, yung mahabang swero, wala na. Hinimatay na ako nung sinabing CS ako. Nagising na lang ako, nandyan na yung anak ko, hawak-hawak na ng pedya niya. Tapos pinayakap na lang sa akin. Saka ako umiyak. Kasi hindi mo akalain makakasurvive ka eh. Hindi mo akalaing, eto na yung pinangarap ko ng ilang taon, ngayon binigay na sa akin ni Lord. Oh, sobrang happy ko. Yun yung pinakahuling beses na umiyak ako. Nung nakita ko na yung anak ko. Ano nasabi mo sa anak mo nung first time mo siya makita? I love you. Kasi finally, nakumpleto na yung pangarap ko. Kasi andyan na yung anak ko. Kumbaga may makakasama na ako lifetime sa buhay. Kasi syempre yung mga kapatid ko, yung nanay namin, nandyan lang sila. Pero may mga kanya-kanya na kasi silang pamilya. Kumbaga iba pa rin yung may sarili kang sa pamilya. Tsaka parang binigyan na ako ni Lord ng inspirasyon na ituloy-tuloy ko lang yung buhay. Tapos binigyan niya na ako ng inspiration na magbago ka na, tigil mo na yung mga dati mong gawi, maging matured ka na para sa anak mo, maging good example ka para sa anak mo. At saka, meron ka na paglalaanan ng lahat ng hirap mo. Kasi syempre, sayang naman yung mga investments ko kung wala akong anak. At least, anong gusto mong i-congratulate sa buhay mo? gusto ko i-congratulate sa buhay ko na finally kompleto na ako. Nagawa ko na yung obligasyon ko sa pamilya ko. Nagawa ko na yung obligasyon ko para sa sarili ko. And nagkaroon na ako ng anak. And sana mas mapapa-congratulate pa ako kung maging successful yung bagong business na pinasok ko. Oo. Anong title nga nun? Love Us. Love Us. Meaning fresh in Ilonggo. Parang ako lang fresh. Ayan. Ano nang maipapayo ni April pagdating sa pakikipagkaibigan? Sa pakikipagkaibigan, pili-pili din pag may time. Kasi ako, wala akong pili sa kaibigan. Lahat kinakaibigan ko. Bago kayo magbigay ng trust sa mga kaibigan nyo, siguraduhin nyo muna na sila ay totoong kaibigan talaga. Yung totoong kaibigan kasi, kahit nasa baba ka, kaibigan mo pa rin yan hanggang pag-angat mo. Kasi meron akong mga kaibigan, Mama Ogs na from Bacolod, mga kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. So, yun, piliin nyo yung mga kaibigan nyo, huwag masyadong magtiwala. Kung pwede lang na huwag mo sabihin lahat ng mga sekreto mo sa pamilya mo lang. Kasi yun lang yung mapagkakatiwalaan mo sa buhay. Kung pwede nga lang, ibulong mo na lang kay Lord. Lord, ganito yung ano ko. Kasi yun yung guide ko. Sa buong buhay ko, Mama Ogs, dasal. Dasal lang talaga. Sa mga gusto maging nanay, akala nila, pag gusto nila magka-baby, akala nila madali. Hindi. Siyempre sa mga kabataan talaga, huwag kayong masyadong magmadali sa buhay. Mangarap muna kayo kasi iba yung pakiramdam na stable ka na bago ka maging nanay. Kasi nabibigay mo lahat sa anak mo. Yung pangangailangan, yung anything. Kasi bilang nanay, sobrang hirap. Lalo na pag alam mong sa needs na ng anak mo, kailangan mabigay mo eh. Kailangan lahat ng pangangailangan niya. Kasi ang sakit-sakit nun, yung nakikita mo yung anak mo na kailangan ng gatas tas hindi mo mabigay. Nakikita mo yung anak mo na gusto mong magdamit ng maganda, hindi mo mabigay. So, wag niyo madaliin yung buhay. Magdasal kayo kasi darating yung panahon, pag binigay na sa'yo ni Lord, sobrang perfect na ng pagkagawa.